Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 131 hanggang Kabanata 140. Kabanata 131. Inayos nila na tumira siya sa isang villa mag-isa. Hindi ba siya nakatira kasama ng mga bodyguard? Wala bang dormitoryo para sa mga bodyguard? Natigilan si Ben. Ang kinalabasan na ito ay higit na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Pumalaklak si Jack. Nabangga ko nga ang mga bodyguard ng mga Drake pero puro basura sila. At dahil doon, ni isa ay walang karapat-dapat na maging kalaban ko. May gusto daw sa akin yung leader ng pamilya Drake. Sinabi niya na ang aking kakayahan ay nagkakahalaga ng $20 milyong sa isang buwan. Isa pa, sinabi ng patriarch ng pamilya na ang mga bodyguard na iyon ay isinaayos upang subukan ako. Gusto nilang makita kung ako ay isang taong marunong pumili ng kanilang mga laban, isang taong matapang. Obvious naman na nakapasa ako sa test. Tahimik na umubo si Jack, nagsasalita sa isang bagay of fact na tono. Bahagyang umawang ang mga labi ni Selena, ang pag-aalala ay kumukurot sa kanyang loob. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman sinabi ng anumang bagay na tulad ng dati at siya ay hindi ba't ang isang mata habang siya ay nagsinungaling. Talaga. Ito ay isang pagsubok lamang. At ito ay pre-arranged. So pasok ka bukas. Halos tumalbog sa pananabik si Fiona nang marinig niya ito, iniisip ang tungkol sa $20 milyong sa isang buwan. Siyempre seryoso siya, Maria. Paano siya nagsisinungaling sa iyo tungkol sa isang bagay na tulad nito? Maaari mo siyang sundan sa trabaho bukas kung hindi ka naniniwala sa kanya. Tingnan mo kung may maglalakas loob ng hamarang sa kanya. Paliwanag ni Selena at inilibot niya ang tingin sa kanyang ina. Tapos papayagan mo akong kumuha sa iyo ng 300,000, di ba? Kasalanan mo ang lahat kung tutuusin, naglabas ako ng napakaraming pera. Akala ko ito ay para sa isang pantubos. Nakita namin ang sarili naming mga mata na binubugbog ni Jack ang mga bodyguard na iyon. Ang sama ng loob ni Fiona ay matagal nang napalitan ng lubos na kasiyahan. Kaya Jack, kahit ang pinuno ng mga Drake ay kinikilala ang iyong potensyal at lubos na pinapahalagahan ka. Tanong ni Andrew kay Jack habang humahakbang. Napatingin ang lahat sa kanya ng may pag-asa. Ang mga Drake ay ang pinakamayamang pamilya sa Eastfield pagkatapos ng lahat. Tama iyan. Sobrang kaya ko, basically. Sagot ni Jack na may ngiti sa labi. Nako, napakagandang balita iyan. Akala ko kidnap na kayong lahat since hindi pa kayo bumabalik, although it's so late. Sa wakas ay nabawasan ang tensyon sa dibdib ni Joanne. Oh, tama. Bakit niyo ako sinusundan? May sinabi ka lang sana sa akin kung gusto mo akong ihatid sa trabaho. Napukaw ang amusement kay Jack habang nakatingin kay Fiona. Matagal na niyang alam kung paano sila nagtago sa coffee shop, tinatamad lang siyang tawagin ang mga ito. Nako, mahal. Hindi na kailangang ilagay ito sa ganoong paraan. Hindi ka namin sinundan. Gusto lang naming tingnan ang sitwasyon dahil nagmamalasakit kami sa iyo. Awkward na tumawa si Fiona. Maganda ang lahat basta't magaling ka. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan pagkatapos niyang sabihin iyon. At sinabi niya, nga pala Jack, sa palagay ko ay hindi mo matatanggap ang iyong sweldo sa oras na ipagdiriwang ng ating patriarch ang kanyang kaarawan. Maaari mo bang tanungin si Tanya at tingnan kung maibibigay nila ng maaga ang sweldo ngayong buwan? Gagamitin namin ang kalahati nito para mabayaran si Ivan. At ang isa pang kalahati para bumili ng isang bagay para kay Old Man Taylor. Ayaw mo na ba akong magbayad ng bride price? Nagsalubong ang kilay ni Jack. Napakapilit ni Fiona sa presyo ng nobya at halos araw-araw ay ginugulo siya nito. Bakit bigla na lang siyang naging mabait? Kabanata 132. Walang bride price. Mangarap pa, nilaibat ni Fiona ang mga mata kay Jack nang marinig ang mga sinabi nito. With a grin on her face, she asserted, ganito. Hindi ka na makakalabas ng 30 million pero nabugbog mo si Ivan sa duguan kaya kailangan mong bigyan siya ng $10 milyong. At saka,
Sinabi mo na rin na bibili ka ng Reg Along nagkakahalaga ng 10 milyon para sa kaarawan ng matanda. Kaya dapat mong tuparin ang iyong salita. Sandaling huminto si Fiona dito bago nagpatuloy. Kaya kailangan mong ibigay ang 20 milyon na iyan kahit anong mangyari, ang pamilya Taylor ay ituturing lamang ng mataas na paraan. At saka, kung alam nilang magiging bodyguard ka ng pamilya Drake, tiyak na iisipin nilang malakas ka at may kakayahan. At hinding-hindi ka nila mapapaalis sa pamilya Taylor. Kung gayon, ano ang tungkol sa 10 milyong presyo ng nobya? Tanong ni Jack na may tuyong ngiti. Napag-isipan ko na rin yan. Dahil gagastusin mo ang iyong unang buwang sweldo sa lahat ng iyon, ibigay mo na lang sa akin kapag natanggap mo na ang iyong pangalawang buwang sweldo. Hindi ko kayang ibigay ang maganda kong anak sa halagang 10 milyon lang. Tinataasan ko ang presyo sa 20 milyon. With the green never drop ang once, she reiterated, napag-isipan ko na ang lahat. Kayo naman ni Selena si Kylie kaya kikilalanan kita bilang manugang ko kapag binigay mo sa akin ang 20 milyon na yan. Hindi mo matatalo ang mga young masters mula sa mga aristokratikong pamilya pero papayag ako sa inyong dalawa basta masaya si Selena. Ang malamig na pangunawa ay nahuhulog kay Jack. Para sa isang segundo, naisip niya na si Fiona ay talagang makatwiran at nag-iisip para sa kanyang kapakanan. Siyempre gusto niya ng mas maraming pera. Mom, bakit mo ginagawa ito? Paano mo mapapalaki ang presyo ng nobya ayon sa gusto mo? At iyon ay isang medyo malaking pagtalon masyadong. Natahimik sandali si Selena. Ang kanyang ina ay lalong nagiging snob sa bawat araw na lumilipas. Ano ang alam mo? Natutunan ko ang isang prinsipyo sa loob ng 5 taon na ito. Ang pera ay hari. Ang pera ay nagbibigay sa iyo ng kaligtasan, kasiguruhan. Hindi ka lang magiging katatawanan kung lumabas ka ng bahay na may dalang pera. Yung mga kaibigan ko matagal na yung nakasama ko sa pamimili at binisita ako. Lahat sila hindi ako pinansin nung pinalayas kami 5 years ago. Kapag sinubukan kong makita sila, iiwasan nila ako na parang salot. So masyado na ba akong demanding, humihingi ng 20 milyon? Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong Eastfield, so what if humingi ako ng 20 milyon? Sinabi pa ni Young Master Wilson na papakasalan kanya sa halagang 50 milyon. Kawawa naman ako kung hayaan kang pakasalan ka nitong bastos sa halagang 20 milyon. Isang daloy ng mga reklamo ang biglang bumuhos mula kay Fiona. Ang pagtatapos ng drama ay ang umupo siya sa sahig at humagulgol. Nay, paano ka naman nakaka-calculative? Mataba at perwisyo ang Wilson na iyon. Alam na alam ko kung anong klaseng lalaki siya. Kumunat ang noo ni Selena saka tumingin kay Jack. Si Wilson ay hindi kahit isang maliit na bahagi ng tao na si Jack. Walang problema, sa sandaling ito si Jack ay lumapit kay Fiona, isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Tama si inay, wika niya. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong Eastfield. 20 milyon ito kung gayon. Hanggat kinikilala ako ni inay bilang kanyang manugang, 20 milyon ay wala. Kahit 2 bilyon ay hindi problema. Sa amoy ng alak sa katawan mo, siguradong nakainom ka ngayong gabi. Tigilan mo na ang pagmamayabang sa mga bagay na hindi mo kayang gawin, panunuya ni Fiona habang nanunuya ang mga mata sa kanya. Hindi siya maniniwala na kaya niyang maglabas ng 2 bilyong dolyar. Ayoko ng 2 bilyon. Bigyan mo lang ako ng 20 milyon at kikilalanan kita. Samantala, nakasabit sa gilid sina Zena at Ben, mababa ang baba at walang lakas ng loob na magbitaw ng isa pang salita. Akala nila ay nasangkot si Jack sa gulo at walang humpay na pinagsabihan siya. Hindi nila akalain na nagtatrabaho talaga siya para sa pamilya Drake. Okay lang pala na makipag-away si Jack sa mga bodyguard ng mga Drake kaninang umaga. Kung siya ay umalis malungkot at nanlumo, mawawalan siya ng gintong pagkakataon para sa gayong kumikitang trabaho. Ahem. Napakaganda ngayong nakauwi na sina Jack at Big Sis ng ligtas at maayos. Pagpahinga na kayong lahat. Pagod na ako. Awkward na umubo si Ben. Ang aura ng isang nagngangalit na toro mula sa nakaraan ay basa na ngayon sa isang ulap ng kaamuan. Binibigkas niya ang pangalan ni Jack ng may sukdulang pagpipitagan na para bang ito ay pangalan ng isang maalamat na hari. Sumasang-ayon ako.
Dapat na tayong matulog. Kailangan pumasok din kayong dalawa sa trabaho bukas ng umaga. Nais ni Zina na maghukay ng butas at ibaon ang kanyang mukha dito. Bumalik sila ni Ben sa kanilang silid. Sa labas ba kayo nag-dinner? Talaga bang gumastos ka ng 300,000 sa kabuuan? Kabanata 133. Naalala lang ni Fiona ang narinig niya kanina pagkaalis ni Ben at Zina. May sinasabi si Selena tungkol sa paglabas upang kumain sa telepono at paggastos ng humigit kumulang 300,000 dolyar. Mukhang nasa labas na talaga sila ng hapunan. Huwag mo nang banggitin pa, Nay. Ito ay tulad ng isang kalamidad. At first time kong kumain sa isang 6-star hotel din. Ang lahat ng ito ay dahil sa procurement department head na iyon, Sonia Neal. Napabuntong hininga si Selena bago sinabi kay Fiona kung bakit kailangan niya silang i-treat ng pagkain sa isang magarbong lugar. Opportunistic bitik yang department head na yan. Naghahanap lang siya ng dahilan para mawala ka dahil ayaw niyang makita kang maging manager, sabi ni Fiona. Tutulungan kita sa pagkain na ito. Kailangan mong ipakita sa lahat kung ano ang kaya mong gawin. Kung talagang kakainin mo ang lahat, tiyak na makikinig sa iyo ang ibang mga manggagawa mula ngayon. Nakaramdam ng sama ng loob si Fiona sa lugar ng kanyang anak nang marinig iyon. Mabilis na kumunot ang noo niya. Kung ganoon, saan mo kinukuha ang 300,000? Hindi ba 100,000 lang ang nasa iyo? Si Jack ang naglabas ng 2 milyong dolyar noong tayo ay kumain. Tumingin si Selena kay Jack, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pwede. May 2 milyon pa ba talaga ang lalaking ito? Mukhang mahigit 3 milyon ang bonus niya pagkatapos magretiro sa militar. Imposible namang ginastos niya lahat, diba? Paano ang natitira niyang pera? Nagningning ang mga mata ni Fiona pagkatapos niyang marinig ito. 600,000 lang ang ginastos niya. May natitira pang 1.4 milyon. Lumipat ang tingin ni Selena sa kanyang ina. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Nakakilala kami ng isang napakakawawang kabataang babae, sabi niya, ang kanyang tono ay humihingi ng tawad. Labis ang sakit ng kanyang ama at kailangan ng obrahan, kaya ibinigay namin ang natitirang pera para matulungan siya. Binigay mo ba sa kanya? Halos himatayan si Fiona sa lugar. Nagbigay ka ng ganoon kalaking pera. Gusto niyo bang atakihin ako sa puso? Hindi naman mahalaga, Nay. Kulang ba tayo ng pera ngayon? Hindi ba ikaw mismo ay may 800,000 sa iyong account? Anyway, nagtatrabaho kami ni Jack at hindi naman masyadong kulang ang sweldo namin. Magiging mas mabuti ang lahat sa susunod na 2 buwan. Tumibok ang puso ni Selena dahil sa kahihiyan. Gusto sana niyang magsinungaling sa kanyang ina, ngunit sa huli ay sumuko. Talagang ayaw niyang magsinungaling at hindi siya magaling dito. Naging sickly green ang pamumutla ni Fiona. Nagbigay ka ng 1.4 milyong dolyar. Binigyan mo sana siya ng 100,000, 80,000 kahit ano. Sarili mong inako at binigyan mo lang ako ng 800,000 na natanggap ko kamakailan lang. At binigyan mo ang isang taong nakilala mo sa unang pagkakataon ng 1.4 milyon. What the H***? Dalawa ba kayong zillionaires? Paano mo natapon ang pera mo ng ganoon kadali? Huwag na lang. Huwag nang makipagtalo, huli na. Alam mo rin na ang aming anak na babae ay isang mabait na kaluluwa. Hindi niya kailanman magagawang hindi tumigil at tumulong sa isang naghihingalong lalaki. Kinailan ni Andrew ang sarili sa kanyang mga paa. Tumingin siya kay Jack pagkatapos niyang ilabas ang huling payo na iyon. Jack, mas maganda ang pakiramdam ko ngayon, sabi niya. Tulungan mo akong ipagpatuloy ang therapy bukas ng umaga. Oo naman, Ama, nakangiting sagot ni Jack. Brother Scar, nahanap na namin sa wakas kung saan nakatira si Selena at ang kanyang pamilya. Nasa harapan lang. Hindi masyadong malayo dito. Pagkaraan ng ilang sandali, pasado 11:00 ng gabi, isang kasambahay ang dumating sa harap ni Scar at sa kanyang mga tauhan upang iulat ang katayuan. Lahat tama. Tara na. Ned, mas mabuting inumin mo ako pagkatapos kitang tulungang makaganti. Sabi ng lalaking may peklat kay Ned, malamig na tumawa. Huwag kang mag-alala.
Uminom tayo sa bahay. Ang saya ay lumukso sa puso ni Ned. Dumiretso siya ng sibat patungo sa bahay ni Jack na tinitirhan, isang grupo ng mga lalaking nakasunod. Kabanata 134. Nagalit si Fiona sa pag-iisip na mawala ng isa pang $1.4 milyong ngunit wala na ang pera. Sa bandang huli, wala siyang ibang nagawa kundi ang magparaya at umuwi. Nakahinga rin ng maluwag si Joan nang makitang umuwi na ang kanyang anak at umuwi sa kanyang sariling tahanan. Pero na mahal ko. Basang-basa na kami sa amoy ng alak. Bakit hindi tayo sabay na maligo? Napukaw ang pagnanasa sa loob ni Jack nang idinilat niya ang kanyang mga mata sa katawan ni Selena na natatanaw ng madilim na mga ilaw sa kalye. Bagamat siya ay isang lalaking tapat sa kanyang mga prinsipyo, siya ay bata pa at mahigit 20 taong gulang pa lamang. Bukod pa riyan, babae rin niya si Selena. Natural na marami siyang pantasya pagkatapos ng 5 taon na hindi niya hinawakan ng isang babae. Ikaw, may ginagawa akong mabuti para sa iyo at kunin mo ito at lumipad sa buwan. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Jack. At saka, hindi naman tayo ganoon ka-close noon pero gusto mo na akong hawakan ngayon. Mangarap pa, sabi niya. Ngayon mo lang ako natawag na asawa dahil kay Kylie. Pumutulo ang malamig na pawis sa mga palad ni Jack. Isang nakakalungkot na ngiti ang isinalubong niya. I just suggested to take a bath together. Hindi ko sinabing hahawakan kita, mahal ko, aniya. Huwag mong hayaang lumayo ang iyong isip. Isa akong kagalang-galang na tao. Kung marinig ni Abner, Lana, at ng iba pang Diyos ng digmaan ang kanyang sinabing ganoon, malamang na magugulat sila na dumiretso ang kanilang mga panga sa sahig. Lalo na't nanggaling ito sa kanilang iginagalang na Panginoon na isang napakalamig na makinang pamatay sa larangan ng digmaan na pinupunit ang mga tao na tila sila ay papel. Ngunit siya ay nabawasan sa isang ngiting tulala na nagsabi ng mga katawa-tawa sa harap ng isang magandang babae. Ano bang pinagsasabi mo? Wala man lang akong naisip. Humakbang si Selena patungo sa loob ng bahay, nag-iinit ang mukha. Mag-shower muna ako. Maligo ka na pagkatapos ko. Huwag mo nang isipin na humiga sa aking kama kung hindi kita bibigyan ng pahintulot. Nakuha ko, Roger that, my dear. Huwag kang mag-alala. Susundin ko ang bawat utos mo. Bigla siyang sinaludo ni Jack kaya napangiti siya. Ang kanyang ngiti ay ganap na nakasisilaw kahit nasa ilalim ng malabo na ilaw sa kalye. Ang ganda ng ngiti. Nakatayo si Jack sa kinatatayuan pagkatapos pumasok si Selena at natulala. Maya-maya pumasok na si Jack para mag-shower. Pagbalik niya sa silid, nadatnan niya si Selena at ang kaibig-ibig na munting si Kylie na nakakulot sa kama, mahimbing na natutulog. Pinag-aralan niya ang kanyang asawa habang nakahandusay ito sa kutson, ang kanyang dibdib ay bumibigat sa mga regular na pagitan. Nakalabas ang karamihan sa kanyang binti, ang makinis at porselana na balat na tila ba madudurog kapag hawakan. Napukaw ng paningin ang isang bagay sa loob niya. Yumuko siya at marahang ninakawan ng halik sa pisngi sa katahimik na bumalik sa kanyang kutson sa sahig. Gayunpaman, hindi na malaya ni Jack na hindi siya natutulog. Bagkos nakapikit siya at nagkunwaring natutulog. Biglang tumibok ang puso ni Selena matapos siyang halikan ni Jack, natatakot na baka magtangka siyang gumawa ng iba. Mabuti na lang at mabilis na umatras ang lalaki. Si Selena ay umiinom at hindi nagtagal, nakatulog siya, nakaramdam ng pagod hanggang sa buto. Nakahiga si Jack sa sahig, iniisip ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang taon. Napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. Sa pagpikit pa lang niya, narinig niya ang mga yabag na dumadagandong patungo sa kanyang direksyon at ang mga iyon ay mga yabag na kabilang sa isang malaking grupo. Parang may mahigit 200 tao. Napasinghap siya ng malamig na hangin at umupo ng tuwid. Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Ang lakas ng loob mong manggulo kahit gabi na at tulog na ang asawa ko at ang anak ko. Agad siyang bumangon, ang pag-iisip ay dumaikit sa kanyang puso. Maingat siyang gumapang palabas ng silid at pumunta sa hardin. Umupo siya sa ilalim ng napakalaking puno ng saging sa hardin at nagsindi ng usok para sa sarili. Wala pang 2 minuto ang lumipas nang dumating ang isang grupo ng mga tao patungo sa kanyang bahay, ang ilan sa kanila ay may mga armas sa kanilang mga kamay.
Kabanata 135. Ang maliit na punk na iyon ay isang sundalo sa loob ng 5 taon, Scar. Siya ay itinuturing na isang vet. Super sanay. Huwag mo siyang maliitin. Pinaalalahanan sila ni Ned nang maisip niya kung paano maging si Dan ay natakot nang makaharap si Jack. Sinabi ni Dan na kaya niyang talunin ang 100 lalaki mag-isa kahit na inakala ni Ned na ito ay isang labis na pagmamalaki. Gayunpaman, upang magsalita ng labis ni Dan, naisip niya na si Jack ay magkakaroon ng ilang antas ng kasanayan. Huwag kang mag-alala. Ang dami naming kasamang lalaki. May nakilala pa akong isang busyboding little punk 2 days ago at ngayon ay patay na siya dahil sa akin. At saka, marami tayong tao dito. Tumawa si Scar pagkatapos ay binigyan ng malamig na titig si Ned. Inisip mo ba na ako ay magiging kapareho mo pagkatapos ng pamamahala upang maging isa sa mga matataas na ranggo na katulong ni Master Howard? Napatunayan ko ang aking halaga sa aking mga kamao. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Ilang sandali pa bago nila napansin ang pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng puno ng banyan na paminsan-minsang kumikislap. Parang may nakatayong lalaki. Anong ginagawa ng isang tao doon? Ikanaway ni Scar ang kanyang kamay. Puminto ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga landas. 12:30 na ng gabi at may naninigarilyo sa ilalim ng punong iyon. Ang hinala ay tumawid sa mga tampok ni Ned. Sobrang late na. Paanong may tao sa isang lugar na kasing tahimik nito? Pumunta ka at tingnan mo. Biglang nanggotol si Scar dahil sa panganib. Ang pakiramdam ay isang malakas na presensya. Malinaw na hindi karaniwan na may tao dito ngayong gabi na. Mabilis na pumunta ang grupo ng mga lalaki sa puno. Ikaw, nakilala ni Ned si Jack pagkatapos ng maingat na pagmamasid. Nagdilim agad ang ekspresyon niya. Kuya Scar, ito ang hinahanap nating pang. Binugbog niya kami. Gusto kong patayin ang bastos na ito. Casual na bamantong hininga si Jack, ang kanyang hininga ay humahalo sa ulap ng usok. Pinisil niya ang upos ng sigarilyo sa lupa. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng death wish. Akala ko sapat na ang pagbugbog sa iilan sa inyo at pagligtas sa buhay sa KTV. Mukhang maling desisyon iyon, M. Wala ka bang matapang ka? Nakikita mo ba kung gaano karaming lalaki ang nakapaligid sa iyo? At ito ay maling desisyon, sabi mo. Tumawa si Ned at nagpatuloy. Alam ko kung bakit gabi nagising ka na. Takot na takot ka siguro sa paghahanap namin sa iyo para mag-higanti kaya hindi ka nakatulog dahil sa sobrang pagkabalisa mo. At kaya lumabas ka para sa isang usok upang ayusin ang takot sa iyong puso. Kuminto doon si Ned pagkatapos ay ipinagpatuloy, ang kanyang tono ay mas bastos at mayabang kaysa dati. Basta hindi mo naman akalain na hahanapin ka namin ng ganoon kabilas eh. Ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang ating Master Howard. Ha, kuya, mukhang hindi siya natatakot sa atin. Ang lalaking may dilaw na buhok na binugbog ng itim at asul kanina pabalik sa KTV ay malakas na nagpahayag ng pag-aalala. Medyo natatakot pa rin siya kay Jack. Kung tutuusin, ang nakakatakot na galing ni Jack sa pakikipaglaban ay natakot na sa kanya pabalik sa KTV lounge. Ano ang alam mo? Inampes ni Ned ang ulo ng lalaki. Hindi naman sa hindi siya natatakot. Sa palagay ko ay natakot namin siya nang labis na nabasa niya ang kanyang pantalon ngunit walang pagpipilian kundi ang kumilos ng cool ngayong nandito na tayo. May isang abandonadong gusali hindi. Kalayuan dito. Ayusin natin dyan. Malumanay na sagot ni Jack na diretsyong nakatingin sa kausap. Ayokong makagambala sa tulog ng asawa at anak ko ang mga hiyaw mo sa sakit. Isang abandonadong gusali. Saglit na natigilan si Ned pagkatapos ay isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kaya napili mo ang lokasyon para sa iyong libingan. Natatakot kang makita ng iyong asawa ang iyong bangkay sa kanyang pintuan. Sige na. Sisiguraduhin kong wawasakin kita ng buo. Tapos magpapakatanga ako sa babae mo pagkatapos kitang patayin. Kabanata 136. Ang kanyang asawa, si Selena Taylor, ay isang kagandahan. Sa tabi nila, malamig na tumawa si Scar matapos marinig ang sinabi ni Ned. Hey!
Gusto rin bang maglaro si Kuya Scar? Pumisi at nambobola si Ned. Hindi bale, hindi ako interesado sa mga babae. Malamig na ngumiti si Scar at tumingin kay Jack. Bata, pagbibigyan ko ang iyong hiling at susundan kita sa abandonadong gusali. Saan ang saya kung hindi ka namin tatapusin sa libingan na pinili mo para sa sarili mo, Terena. Tumawa si Jack at naglakad patungo sa abandonadong gusali. Si Scar at ang iba ay sumunod sa kanyang likuran sa isang regular na bilis. Naglakad pa sila sa mga posisyon na bumubuo ng kalahating bilog na hugis upang pigilan si Jack na makatakas. Hindi nagtagal, pumasok ang grupo ng mga tao sa abandonadong gusali. Bata, paano naman ito? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon batay sa katotohanan ng 5 taon mong pinagsilbihan si Daxia. Pinalibutan ng grupo ng mga tao si Jack sa gitna at napangiti si Ned at sinabing, maaari mong tawagan ang iyong asawa at hilingin na pumunta siya rito. Pagkatapos magkautaw ng 100 beses, magmakaawa sa akin na palayain ka at matulog sa kanya. I'll let you go kung gagawin mo, paano ba yan? Oo. Para hindi na makita ng anak mo ang amo namin at ang asawa mo. Umisi ang isa pang lalaking may dilaw na buhok at sinabing. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos magsalita ay nagdilim na ang ekspresyon ni Jack. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya, ngunit hindi niya matitiis ang mga taong insultuhan ang kanyang asawa at anak na babae. Napakabilis ng galaw ni Jack. Lumapit siya sa lalaking may dilaw na buhok at sinuntok ang leeg. Basag. Isang malutong na tunog ng pagkabali ng buto sa leeg ang maririnig. Bumagsak sa lupa ang lalaking may dilaw na buhok at huminto sa paghinga. Papatayin muna kita sa mga salitang binibitawan mo. Malamig na tiningnan ni Jack ang katawan sa sahig. Ang kanyang mga salita ay natakot sa mga tao, hindi nila maiwasang mapa-address ng isang hakbang. Si Ned at ang iba pa na orihinal na nasaktan ay hindi nang ahas na lumakad pasulong. Pinaalalahanan sila ni Ned, mag-ingat kayong lahat. Hindi siya simpleng tao, kung hindi ako magre-request ng napakaraming tao sa amo. F6 sa lola niya. Kunin mo ang iyong sandata, magpatuloy at patayin siya. Nakita ni Scar ang nangyari, iwinagayway ang kamay at nagutos. Sa ilang segundo, mahigit 100 tao ang kumuha ng alinman sa mga pakwan na kutsilyo o bakal na tubo at sumugod kay Jack. Hoy! Binigyan kita ng isang pagpipilian at tinanggihan mo ito, ngayon ay naghahanap ka ng kamatayan. Madilim ang mga mata ni Ned habang nakatingin sa grupo ng mga taong nagmamadaling lumapit kay Jack. Kayong grupo ng mga walang kwentang bastos. Hindi ka maaaring lumaban bilang frontliners pero siguradong kampyon ng backstabang. Si Jack ay may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Inagaw niya sa isa sa kanila ang kutsilyong pakwan at ilang saglit lang ay may ilang taong nakapaligid sa kanya ang may mga hiwa sa leeg. 7 o 8 tao na malapit kay Jack ang nagtakip ng leeg at may nakasulat na sakit sa mukha. Isa-isa silang bumagsak sa lupa at namatay. Ang natitirang iilan ay nakakita ng eksenang ito at sa sobrang takot ay napalunok sila ng malalaking subo ng sarili nilang laway. Kabanata 137. Hindi nang ahas si Scar na kumilos ng pabaya at handa siyang gamitin ang mas atak pagkatapos niyang makita kung gaano nakakatakot si Jack. Atake. Ang iba ay sumugod at pinalibutan si Jack sa gitna ng hindi maharap na mga tao. Napakabilis ni Jack. Kahit napakaraming tao ang sumugod sa kanya, wala ni isa sa kanila ang makalapit sa kanya. Sunod-sunod silang sumugod ngunit bawat isa sa kanila ay tinapos ng kutsilyo ni Jack. Ang ilan sa kanila ay nakita lamang ang refleksyon ng kutsilyo bago sila namatay at wala na ang ulo sa kanilang leeg. Hindi pwede. Wala pang 2 minuto ay puno na ng mga bangkay ang buong lugar at napuno ng amoy ng dugo ang espasyo. Nakatayo sa gilid, si Ned at ang kanyang mga tagasunod ay tumingin sa palabas at may mga ngiti sa kanilang mukha sa simula. Sa kanilang mga mata, si Jack ay nahihirapan lamang sa bingit ng kamatayan at siya ay mamamatay mula sa pagiging nasa isang labanan ng grupo. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Sa halip ay puno ito ng pagtataka at takot. Tumayo si Jack doon. Pagkatapos ng killing spree, wala pa rin kahit isang patak ng dugo ang kanyang puting kamiseta.
Higit sa lahat na pagtanto ni Ned na nakatsinelas si Jack, ngunit kaya pa rin niyang kumilos ng ganoon kabilis. Paano niya nagawa iyon? Binata, naubos mo na siguro lahat ng lakas mo. Hindi ba napapagod ang mga kamay mo sa pagpatay sa napakaraming tao? Oras na, sa wakas nakakilos na si Scar. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo, humakbang pasulong at tumalon ng mataas sa ere. Hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang dalawang kamay at tinaga si Jack na nasa ilalim niya. Ang gutom na tigre ay sumusubok sa pagkain. Malamig nang umiti si Jack nang makita ang nakakatakot na pose ng kalaban. Bigla siyang gumalaw nang hahawakan na siya ng kutsilyo ng taong iyon. Sa pagkakataong ito, mas mabilis si Jack kaysa dati. Ang mga peklat na mata ay lumabo at ang tao ay nawala, ang kanyang kutsilyo ay hindi nakuha ang pakay nito. Paano ito posible? Matapos makaligtaan ni Scar, lihim siyang napabuntong hininga. Malinaw na malinaw sa kanya kung gaano kabanggas ang hakbang na ito at halos imposibleng may makaiwas dito. Kapag nataman, ang kabilang partido ay mamamatay o mapinsala. Ilang araw na ang nakalipas, ginamit niya ang hakbang na ito para pumatay ng isang lalaki. Habang siya ay nalilito, naramdaman niyang may mali. Naramdaman niya ang malamig na hangin na umihip mula sa kanyang likuran at isang mahabang kutsilyo ang tumusok sa kanyang katawan mula sa likuran. Ay, bumukas ng husto ang mga mata ni Scar. Lumuhod siya sa sahig at natamba pagkatapos niyang tignan ang kutsilyo. Kuya Scar, oh my God! Napakalakas ni Kuya Scar at imposible. Ganito ba talaga namatay si Kuya Scar? Ang natitira sa mga tao ay nakadama ng kaginhawaan nang makita nilang kumilos si Scar. Naniniwala sila na ang binata ang namatay ng kumilos si Scar. Ang hindi nila inaasahan ay ang kanang kamay ni Boss Howard, si Kuya Scar, ay papatayin ng ganito. Mabilis. Takbo. Napagtanto ni Ned na may natitira pang mga 100 tao at hindi sila kalaban ni Jack kaya nakahanda na itong tumakbo. Basura na parang gusto mong umalis. Malamig nang umiti si Jack at tumingin sa isang kutsilyo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinipa niya ito, lumipad ito at tumaan sa isang paa ni Ned mula sa likuran. Si Ned ay sumigaw ng isang kakilakilabot na sigaw at sa sobrang sakit na siya ay lumuhod sa isang tuhod. Kabanata 138. Napaluhod si Ned sa sahig at napasigaw ng malakas sa sakit, puno ng pawis ang noo. Nakaluhod ang isang paa niya sa sahig at nakayuko naman ang isa. Sinubukan niyang tumayo ngunit ang sakit ng kanyang binti ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga binti at nabigo siya sa tuwing sinusubukan niya. Inagat niya ang kanyang mga ngipin, tumalikod at tumingin. Si Jack ay kumilos ng napakabilis na tila siya ay naging maraming anino, ang mga tagasunod sa kanyang likuran ay patuloy na pinapatay. Ang abandonadong gusaling ito ay naging impyerno sa lupa. Upang mabuhay, nagngangot si Ned ng kanyang mga ngipin at buong lakas na binunot ang kutsilyo sa kanyang binti. Sobrang sakit na halos maglamig na ang utak niya at muntik na siyang mawala ng malay. Tumulo na ang dugo sa kanyang pantalon pagkatapos niyang bunutin ang kutsilyo. Matapos magpahinga ng ilang sandali, nagawa ni Ned na tumayo at nanginginig sa pakiramdam habang sinusubukang tumakas sa labas. Gayunpaman, ang mga tao sa likod niya ay mabilis na nahulog sa sahig. Malamig nang umiti si Jack at nakatayo na sa kanyang harapan pagkatapos ng ilang mabilis na pagtakbo. Malaking kuya, nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo na ako. Handa akong maging lingkod mo. Ako, mabibigyan kita ng pera. Kaya akong magbigay ng maraming pera. Lumingon si Ned para tingnan ang mga bangkay sa sahig. Sa sobrang takot ay nanginginig siya habang nagsasalita at patuloy na tumutulo ang kanyang pawis. Napagtanto niya lang kung anong uri ng tao ang kanyang nasaktan. Binigyan na kita ng pagkakataon pero hindi mo ito pinahalagahan. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Jack. Naglakad siya pasulong at pinutol ang kanyang leeg sa isang mabilis na galaw. Tumansik ang dugo kung saan-saan. Lumingon si Jack, kumuha ng sigarilyo at sinindihan. Mabagal siyang naninigarilyo at naglakad patungo sa kanyang bahay. Nang muli siyang bumalik sa kanyang silid, bahagyang ngumiti si Jack habang nakatingin sa kanyang asawa at anak na mahimbing pa ring natutulog sa kama. Honey, huwag kang mag-alala.
Sa hinaharap, walang sino man ang maglalakas loob na magkaroon ng hindi tamang pag-iisip tungkol sa iyo. Paprotektahan kita ni Kylie sa hinaharap. Kinaumagahan, muling sumakay si Jack sa kanyang electric scooter at pinapunta si Selena sa kanyang opisina. Pagkatapos niyang ipadala si Selena sa opisina, dahan-dahan siyang pumunta sa mansion ng pamilya Drake na mag-isa. Sa hindi kalayuan, nasa isang hotel room si Fiona, ang kanyang anak at si Zena. Tumayo sila sa may bintana at pinagmasdan ang sitwasyon sa harap ng pasukan ng villa. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung nagsisinungaling sa atin sina Jack at Selena. Tumingin si Fiona at hindi kumurap, natatakot na malabo ang kanyang mga mata. Nang makita niya na ang mga bodyguard na nagbabantay sa pintuan sa harap ay nagbigay ng sigarilyo kay Jack at ipinadala si Jack sa pasukan, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang hindi nagsinungaling sa amin ang bayaw mo. Nakahinga rin ng maluwag si Ben. Kung ganito ang kaso, 2 hanggang 3 taon lang magtrabaho si Jack at ang pamilya namin ang may pera. Mas mataas ang sweldo niya kaysa kay Ivan. Hindi naman maliit ang sweldo ni Ivan. Ang pangunahing punto dito ay pagkatapos na ang taong ito ay maging general manager. Naubos niya ang napakaraming pera ng pamilya Taylor at kasabay nito. Binigyan din niya ang kanyang sarili ng malaking halaga ng bonus sa mga bagong taon. Fiona gritted her teeth and continued. Ang ikinagalit ko ay malaki ang naiambag ng kapatid mo para sa pamilya Taylor at 10 hanggang 20,000 lang ang binigay niya para sa gastusin ng pamilya. Wala siyang ideya kung paano mag-ipon ng pera sa sarili niyang bank account. Buntong hininga, napabuntong hininga si Ben. Baka walang ideya si ate na paalisin kami. Kung alam niya na itataboy kami, inisip niya ang sarili niya. Si Zena na nasa gilid ay may problema sa mukha. Honey, anong nangyari? Bakit parang hindi ka masaya? Kabanata 139. Tanong ni Ben matapos niyang ma-realize na may mali. Ngumiti ng mapait si Zena bago nagsalita na nakakunot ang noo. Nag-lecture ako sa bayaw mo kahapon. Nag-aalala ako para sa iyong pamilya sa sandaling iyon. Nasabi ko ang mga salitang iyon dahil natatakot ako na na-provoke niya ang pamilya Drake. Natatakot ako na itago niya ang sama ng loob na ito sa kanyang puso at idirekta ito sa akin sa hinaharap. Gusto niya. Mukhang hindi naman siya ganoong klase ng tao. At saka, paano siya maglalakas loob na idirekta ito sa iyo kung napakalaki ng utang niya sa pamilya natin? Higit pa rito. Ang nangyari kahapon ay isang hindi pagkakaunawaan at naiintindihan namin na natatakot kami na magdulot siya ng gulo sa pamilya Taylor. Hindi mo ito kasalanan, confident na sabi ni Ben. Natatakot ako na baka magalit siya at ang pangako niyang bibigyan ka ng kotse ay mawawala sa hangin. Binigyan siya ni Zena ng isang piraso ng kanyang isip. Hoy, wala lang. Agad na sinabi ni Fiona, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung hindi kanya bibilhan ng sasakyan, bibilhin ito ni Mama gamit ang perang binigay niya sa akin. Nangako siya na magbabayad siya ng isang betrothal na regalo na 20 milyon. Ang 1 milyon para sa isang kotse para sa bawat isa sa inyo ay magiging isang piraso ng cake. Wow, ang galing! Salamat nanay. Agad namang ngumiti si Zena at napatalon sa tuwa. Basta masaya ang anak ko. Tiningnan ni Fiona ang magandang mukha ni Zena at sinabing may kasiyahan, Zena, medyo matagal na kayong magkarelasyon. Kapag nakuha ko na ang 20 milyon sa loob ng 2 buwan, dadalhin ko si Ben sa iyong pamilya at hihilingin ang iyong kamay sa kasal. Paano iyon tunog? Dapat nating subukang pumili ng isang araw at tapusin ang kasal sa loob ng taong ito. Oo, ako, susundin ko ang iyong mga salita. Nahihiyang ibinaba ni Zena ang ulo at lihim na natuwa. Tila hindi siya malayo sa buhay ng mayaman. Hindi pa rin matuloy ang tawag. Si Mr. Howard ay nasa isang villa. Nakasimangot siya at may madilim na ekspresyon sa mukha. Inutusan niya si Scar na magsama ng ilang kasama ni Ned para mag-alaga ng isang veterano kagabi. Lumabas sila nang walang kahit isang balitang bumalik. Nakailang tawag na siya pero walang sumasagot kaya hindi siya komportable. Ginoo. Howard, may balita kami. May nangyari, may masamang nangyari, tumakbo ang isang lalaki at sumigaw ng wala sa oras. Ang ilang mga tao ay nakatayo sa paligid ni Mr.
Howard. Sila ang mga may kakayahan na naalala niya sa mga pangalan. Anong nangyari? Huwag magmadali at magsalita ng dahan-dahan. Agad na tumayo si Mr. Howard at nagtanong. Ang taong iyon ay huffing at puff. Tumakbo siya papunta sa mesa, kumuha ng isang tasa ng tsaa at uminom ng malaking subo nito bago nagsalita. Patay-patay silang lahat. Kagabi, mahigit 100 katao ang nasawi sa isang abandonadong gusali. Ngayon, ang lugar na iyon ay nakalok at ang mga bangkay ay dinadala para sa cremation. Lahat-lahat sila ay patay na. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Mr. Howard. Nagpanting ang tenga niya at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Ito ay talagang isang malaking kawalan para sa angkan ng Dragon God. Sila ay ipinadala upang salakayin ng isang tao at lahat sila ay patay na. Naupo si Mr. Howard sa upuan at hinawakan niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit upang marinig ang tunog ng pagbitak ng kanyang mga buko. Mga taon na ang nakakaraan, 2 beses na inatake ako ng kutsilyo ni Scar. Wala akong ideya. Isinusumpa ko na ipaghihiganti kita, Scar. Kabanata 104. Sino ang lalaking iyon? Napakalakas niya kaya napatay niya si Scar. Kumunat ang noo niya at seryosong tumingin. Ang daming tao doon kaya siguradong napagod siya. Alam na alam ko ang kakayahan ni Scar. Mayroon siyang espesyal na panlilinlang na napakabigat na walang makakatakas. Seryoso din ang itsura ng isa pang lalaki. Ang focus ngayon ay kasalukuyang nakalok ang lugar at nililinas ang mga bangkay. Kaya hindi namin magawang suriin ang eksena. At kapag hindi namin magawang suriin ang eksena, hindi namin alam kung ano talaga ang nangyari. Huminto siya bago nagpatuloy, posible bang hindi nag-iisa ang lalaking ito? Hindi namin alam ang tungkol dyan. Naiisip ito ni Mr. Howard at may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko pa alam kung sino ang taong iyon. Ang alam ko lang ay lumabas si Ned at ang iba pa para maglaro kahapon at sinaktan siya ng isang veterano. Sinabi ni Ned na ang tao ay napakalakas at hiniling na magdala ng mas maraming tao. Mahigit 200 tao ang gusto niya kaya hiniling ko kay Scar na bawiin siya. Wala akong ideya na, kung ganoon hindi sana naghanda ang lalaking iyon, malaki ang posibilidad na mag-isa siya. Kung ito ay isang one-man show, kung gayon ang taong ito ay dapat na napakalakas. Kailangan nating malaman agad kung sino ang taong ito. Sa palagay ko maaari lamang tayong magsimula sa pagsisiyasat kung sino ang nasaktan ni Ned kahapon, sabi ng isa pang nasa katanghaliang bulang na pagkaraang tumahimik ng ilang sandali. Oo, sige at imbestigahan mo. Kailangan kong malaman kung sino ito. Hindi ako mapakali nang hindi napatay ang lalaking ito. Tumango si Mr. Howard at sinabi sa medyo may edad na. Sa oras na ito, medyo naka-recover na ang injury ni Ivan Taylor. Dinala niya ang ilan sa kanyang mga bodyguard at pumunta sa headquarters ng Drake Dynasty Real Estate na kabilang sa Drake Group. Sir, pwede ko bang malaman kung sino ang hinahanap mo? May appointment ka ba? Bahagyang ngumiti ang front desk ng kumpanya at nagtanong. Saan ang opisina ng procurement manager? Gusto kong makilala ang manager mo, Miss Taylor. Bahagyang ngumiti si Ivan at sumagot. Kung saan ang front desk ay sumagot, sir, mangyaring irehistro ang iyong sarili dito. Paano kita matutugunan? Ipapaalam ko sa manager. Hindi na kailangan yon, masyadong magulo. Ako na mismo ang papasok at hahanapin ko siya. Hindi napigilan ng front desk si Ivan. Dinala niya ang kanyang mga tauhan at naglakad patungo sa opisina. Hindi nakita ni Ivan si Selena sa Procurement Departmental Office. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, Selena, nasaan ka? Hoy, sino ka? Hindi ka basta-basta makakapasok dito. Agad namang tumugon si Sonia Neal nang makita niyang papasok ang agresibong lalaking ito. Akala ni Ivan ay medyo maganda at maganda ang katawan ni Sonia kaya ngumiti siya at sumagot, Pretty lady, hinahanap ko si Manager Taylor, Selena Taylor. Anong negosyo mo dito sa kanya? Ako ang supervisor dito at talagang busy ang manager namin. Maaari mo akong harapin sa halip. Sino ka pa rin? Sinukat ni Sonia ang lalaking nasa harapan niya.
Bagamat ang taong ito ay mayabang at tila walang kibo, maganda ang pananamit niya at dapat ay galing sa isang mayamang pamilya. Ang pangalan ko ay Ivan Taylor, ang kanyang pinsan. May importante akong kailangan kong kausapin sa kanya. Ayokong makausap ka. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.